Good day mga kakusina! Welcome back to my YouTube channel. I'm Chef Herbie, and today, join me on this vlog as I continue the work in Finland informations. And today we are here in a park near to my area and in Finland. And today, everyone is so excited and happy kasi po it's officially summer, and today we got a 26 degrees Celsius heat temperature. Kaya lahat po, karamihan nasa labas, they having a picnic and enjoying the weather. And of course, kahapon po nag-fishing kami, and kahapon marami pong ganap, marami pong mga occasions at invitations and celebrations dito po ngayon sa Finland. Kaya ngayon po itutuloy ko yung mga informations kasi about work in Finland, kasi po marami pong mga nagbi-message tulad ng mga questions and informations that they need, kung ano ba po ang mga validity and requirements para po makapag-work sila dito sa Finland. Kaya ngayon po, join me, let's walk po dito sa park para po makita nyo yung area, and then maikwento ko po sa inyo yung mga informations na nag-gather ko dito po sa about, I think it's a week or two. Kaya po madami pong mga nag-message na about sa cleaning, about sa caregiver na mga job, and also mga nurses. Kaya ngayon po madami ang nakakapunta dito sa Finland through many channels or agencies na from Finland. And of course, meron rin naman po yung from Philippines. So, ngayon po, i-discuss natin yon one by one. And then, i-add ko yung mga agencies na feature ko o in-inform ko sa inyo last vlog about work in Finland. So, tara po, ikot tayo doon sa park. And eto na po, I just wrote some notes para po sa mga informations na nag-gather ko. And nandito na po tayo ngayon sa loob ng park. And just to let you know, dito po sa Finland, every area po, for example, CO2 or every municipality or every area, meron po talagang park in between. So, para po yan for recreational activities, and of course, for your health, like exercises, and jogging, and so on. And para po, kasi po dito sa Finland, is like the happiest country in the world, is like meron po talagang time para po gawin ang mga bagay na yon. And then, talagang go green sila. Kaya po ang nature po talaga is iniingatan ng mga Finnish people. So ngayon iikot tayo po doon sa park at makikita nyo while I'm informing you ang mga unahin na natin to, yung mga agencies sa Pilipinas na pwedeng makatulong sa inyo for your applications, kung ano man po ang job na gusto nyo. Of course, disclaimer, hindi po ito connected sa akin. And ito po yung mga nakalap ko na informations base sa mga Pilipinos nakausap ko at naka-work ko. Kaya eto na po. So isa-isahin natin. So these agencies ay
Ito po, pwede nyo siyang i-check online. Link in my description box para po ma-check nyo rin personally at makapag-apply po kayo doon diretso sa kanila. So, hindi po ako connected sa kanila. But yun po ang karamihan na sinasabi ng mga nakakausap ko po at nakaka-work ko dito sa Finland. So, unahin na po natin. One is like Silk Road. Yan po. So, meron rin po silang agency dito sa Finland. And then, karamihan po ng mga nakakausap ko, lalo-lalo na po sa medical sector. Yan po. So, karamihan, mga caregivers, like I said, pwede nyo po i-check yung link nila or yung website nila para po makita nyo kung available po ngayon ang mga jobs na yon. So, hindi ko po yan agency kung bakit po ako nakapunta dito. So, I cannot explain kung anong mga pinagdaanan nila. But isa po ang TopMake Manpower Agency. I think it is located po sa Baguio, if I'm right. So, marami na po silang nadalang mga Filipino to work here in Finland. So, kaya po nakakatuwa kasi ang reason po ng TopMake, bakit sa Baguio? Kasi po marami daw po silang gustong tulungan mga nasa area na iyon para ma-flip ang buhay at matulungan makawork abroad. Kasi po marami rin po doon na alam ko mga applicants. And of course, one time nag-held rin sila ng application or recruitment sa Iloilo and Bacolod and Cebu. So, kaya po maganda i-check nyo po itong, again, TopMake Manpower Agency. Dito po ito sa Baguio. Yes. Okay. So, yung isa naman po yung sinasabi ko, TopMake, ito naman po, Silk Road. Isa rin po sila sa mga agency na ang dami po. Actually, pag i-check nyo po yung link or yung website nila, marami kayong makikita doon na mga informations. Lalo-lalo na saan sila nagre-recruit, ano mga position ang nire-recruit nila. Kaya napakaganda po na makita nyo. So again, ang mga nakabusap ko pong mga caregivers, talaga po na mga Silk Road sila. Silk Road sila. And then, mga chefs, ang dami rin po. Makikita nyo po doon yung mga testimonial nila. Talagang inalagaan sila. And of course, merong Finnish language course bago po kayo pumunta dito sa Finland. So, lahat po yun nakalagay doon. And then, kapag naipasa nyo, so, ayos po. Talagang sigurado na kayong makakapunta dito at madadala nyo yung family nyo. Yan. So, yung time ko po naman, I belong to EDI Staff Builders. So, we are really blessed kasi application, nakapasa kami, requirements, and then medical. Then, nagkaroon po kami ng 3 months na Finnish language course. Doon po sa isang opisina sa may Malate. So, ang teacher po namin is si Miss Pivy. Siya po yung nagturo sa amin. Medyo mahirap at ang una, pero talagang I can say na hindi po talaga madali ang Finnish language. Yan. But, after 3 months na nag-aaral kami doon, is all about kitchen terms. Communicating sa mga Finnish within the kitchen and the restaurant procedures. So, nakapasa naman po kami. And then, ang kinaganda, meron po kaming allowance. So, after that, binigyan kami ng allowance. Malaki rin po yung allowance, no? It's like not like a sign-in bonus, but allowance namin kapag naipasa namin yung language course. So, after that, binigay sa amin. And then, tuloy-tuloy na yung process. Yan. So, 3 months po yun na tuloy-tuloy ang language course namin.
But ngayon po sa mga nakakausap ko, ang information po is like online na. So, parang mas pinadali nila. But, pagdating nila dito sa Finland, tuloy-tuloy. Papasok po sila sa eskwelahan, while work sa umaga or sa hapon, and then sa weekend ang klase or sa Thursday and Friday. So, tuloy-tuloy po yun. But, I recommend na if mag-focus po kayo doon dahil una-una kailangan nyo sa work nyo, and then it's a bridge na para magkaroon kayo ng residence permit hanggang sa magkaroon ng citizenship. Yan. Okay. So, Topmake, Silk Road, ayan. And then, Golden Horizon naman po. Isa yan sa agency. I will set the link in the description box. Again, Golden Horizon, yan, isa yan. Maliban po sa mga chefs and nurses and caregivers, yan, or practical nurses, ang kinukuha naman po ng agencies like mga welders, mga sa automation, and puro po sa mga sa construction kasi po ang Finland is lalo-lalo na po sa Turku, nandun po yung pagawaan ng mga luxury ships, biggest luxury ships ng Costa Cruises, RCCL, nandiyan po yung mga The Seas na mga ship nila. Grabe po, dito po sa Finland ginagawa. Kaya po maraming mga engineers and mga special skilled workers ang dinadala po ng mga agency papunta po doon sa Turku, Finland. So maganda naman po ang mga feedback kasi po una-una malaki ang sweldo, then sagot ang mga accommodations ng iba. But of course in Finland malaki ang sweldo, but malaki rin po ang taxes. Ganito lang po yung ratio yon. Inform ko po kayo, the bigger the salary, the higher the tax that you will pay. Ganun lang po. So, sabi ko nga, yung dumating ako dito, work ako kasi mas malaki yung sweldo, di ba? Yan ang nakasanayan natin, the overtime, ganun. And magugulat ka na lang, ang laki pala ng tax na binababas po. So, it's not easy. Kaya kailangan talagang dito sa Finland, makikita nyo, ayan, sa likod ko, madaming nagpipiknik. So, work-life balance po talaga. Yan I can say, work-life balance. Kasi talagang nasa inyo na po yun kung gusto nyo po na mag-work. But the work and the other salary goes to the tax. No? So, pagod ka, and then gano'n lang po naman. But you pay higher tax, but you can feel kasi lalo na sa mga bata, free education, pag may sakit ka, free medication or check-ups. But next tayo, InnoLink staff dito po ito sa Finland. So they are recruiters around the world, in iba-iba pong mga sectors or fields na hinahire nila. So I will attach the link sa description box ng company na to. The name po is InnoLink Staff Finland. Actually, marami pa po ibang mga agencies, but as I continue this work in Finland na vlog, so mabibigay ko po sa inyo yung mga informations. But take note, mag-comment po kayo para po kung gusto nyo malaman or other things, kung papunta na po kayo dito or papunta po kayo or mag-a-apply pa lang po kayo sa mga agencies or sure na po kayo. So I can guide you with that if you have some questions. Yan. Okay po. Dito naman po sa agency in Finland, isa po ang InnoLink na agency. Ang sumunod naman po is Barona. Yan po yung agency namin naka-tie up sa Philippines. Again, Barona. So marami po sila talagang lumaki na po yung company nila from our time in 2011. Kasi po talagang pati sa logistics, nag-hire na rin sila around the world. So
karamihan mga is from Estonia, from Russia, and around Europe. So yun na po yung mga hinahire nila maliban po sa mga Filipinos like chefs and practical nurses. So again po, it's Barona. Ililink ko rin po yan. Then again, isa po sa company is EC Palvelu. Yan naman po ay mga extra company. Dito po ito sa Finland rin na they are hiring, for example, from abroad. And of course, yung mga nandito na po, tulad ko po, kunyari gusto ko mag-extra sa kanila, then they will check my history and my proficiencies. So, kapag may kailangan ng tao, for example, isang restaurant nangangailangan ng ganito, so pwede po nila akong kontakin, and then if I like the hours, if approve sa akin yung oras, wala po akong gagawin sa panahon na yon, sa araw na yon, so pwede ko po kunin. So extra salary sa akin yon, but of course, may tax pa rin po yun, job na yon. Yan. So again, EC Palvelu, yan po. Dito po yan sa Finland. Yan. Around Finland po, talagang marami nag-hire. Lalo na po ngayong summer. Actually po, pagka nandito na po kayo, chefs, nurses, or something, or cleaning, marami po kayong malilipatan or ma-extrahan. So, hindi na nyo po kailangan lumipat ng company kasi po yung mga benefits, for example, yung mga vacation time nyo is uusod. Kung pwede naman po naman na may isa kayong regular job and then lilipat na lang kayo or mag-extra na lang kayo sa other companies. Yan. Ang kailangan naman po doon, napakadali lang, tax card lang naman po. Tax card lang. Ang tax card naman po, for your information, is like they will ask kung magkano ba ang kikitain mo sa buong taon, sa estimate mo sa isang taon. So, with that, makikita na nila kung ilang percent ang babayaran mo. Okay? So, again, ang ratio, the higher, the more work, the higher the salary, the higher the tax. Yun po. Okay. So, again, meron po tayo, again, isang agency sa Finland is JobNord. Yan. Makikita nyo po yan, lahat po ng sinabi kong mga agencies. Makikita nyo ang kanilang mga website, makikita nyo doon location, una, and then category, makikita nyo kung specific skills o skilled, makikita nyo po doon kung for hotels, waitresses, chefs, nurses, sa cleanings, yan. Kaya i-check nyo po yan, double check my description box para po makita nyo po at ma-check nyo po at mag-apply lang po kayo. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. For example, nakita nyo, tulad for example sa EDI Staff Builders or sa Topmix, sa Horizon, mga nasa Pilipinas, sa Silk Road, walang hiring ngayon. Mag-send lang po kayo kasi meron naman pong job application pooling yan sila lahat. So kapag nag-start na naman po ang season and then marami nang kailangan na nila mag-hire, so anong ginagawa nila, tatawagan nila yung mga applicants na qualified. Ayan, or interested. Ayan. Again, isa pa po dito sa Finland for caregivers is FinCare. Yan. Isa po sa kaibigan kong chefs, I think is a partner po doon, FinCare. FINN Care. Mostly caregivers po and nurses or practical nurses, na lalo na po yung mga nandito na or especially mga nasa Europe na. Kasi po, they are like hiring people for senior houses. Yan, parang pang mga home for the aged. Yan, kasi talaga pong dito sa Finland, mga seniors namin talagang or natin, talaga pong binibigyan nila ng importansya kasi po mga taxpayer yan noon, nag-retire, naging senior, and ang culture po dito sa Finland is like ilalagay sila ng mga anak nila sa senior houses na. So, yun po ang kultura, hindi po katulad sa atin sa Pilipinas na karamihan, of course, sa bahay, sama-sama ang family ng lolo-lola at mga apo. Pero po dito, iba po kasi talaga ang kultura. But we need to respect that, of course. Then, balik tayo sa work. Kaya naman, ang nangyari, maraming kailangan ng mga
mga caregivers kasi of course sila okay sila mag-work, pero very proud po ang mga Finns kasi ang mga Pilipino caregivers talagang maasikaso, malinis, lahat naman po mga Pilipino around the world. Kaya shout out po sa inyo lahat, mga OFW, saludo po ako at saludo po ang lahat. Magtulong-tulong tayo para sa kagaganda ng buhay natin. And of course, tuloy-tuloy tayo ang feedback lahat pag mga Pilipino maayos magtrabaho, mapasensya, pag long work mo, approve. Pag pinakausapan mo, madali. Kasi po sa Finnish work culture, tatanungin ka kung gusto mong mag-day off. O gusto mong okay lang ba sa'yo mag-extend ka ng work? You can say no. Yan, wala naman silang magagawa. Kaso mga Pilipino talagang hanap is trabaho, kaya po ayos. Ayos yan para sa atin. Okay? So, FinCare po yun. Dito po ito sa Finland. Kaya, again, I will attach the link sa description box para po ma-check nyo po. Okay. Next. Yan. Dobra, Finland. So, yan. I-check nyo po sa description box yung link na ito. Isa po ito sa mga agency na kilala dito sa Finland. And then, they are recruiting around the world. Yan. Kaya, madami silang nire-recruit kasi lalo-lalo na po pag summer. Naku. Dito po sa Helsinki at sa mga provinces, andyan, ang daming mga kailangan kasi po maraming nagbabakasyon, so kailangan ng mga reliever para well-planned naman po lahat. So, basta as you inform earlier, gagawan kayo ng paraan na makapagbakasyon kayo with your families or meron lang po kayong mga lakad. Just inform ahead para po pag ginawa ang schedule, siguradong maibibigay sa inyo. Yan po naman as a head chef. Ako po kapag may mga wishes na ganun or may mga plano mga staff ko na ganun, I'll make it to the point na maka-join sila or makuha nila yung araw na yon para isa respect na rin sa kanila at para sa lahat, para po pantay-pantay kami lahat. Yan. Okay? That's Dobra, Finland. And again, isa po sa mga caregiver naman, and again sa mga healthcare professionals is Mehiläinen. Isa pong malaking company yan po dito sa Finland, and they are like again sa mga hospitals, clinics, and yun na rin yung senior houses, yan, senior clinics. Yan po, sila po ang mga nag-hire. Kaya mag-apply lang po kayo. Wag po kayong mawala ng pag-asa kung hindi mag-reply. Dahil po sooner kapag nakita nila yung mga interested workers at nangailangan sila, nagkaroon ng shortage, kung hindi man po dito sa Helsinki, they're gonna check sa around other provinces ng Finland. Yan. And madami po, actually, marami pong mga ibang mga Pilipino or Filipino OFWs na nakapunta sa Finland. Wala po dito sa Helsinki, but minsan nasa Turku, Tampere, you name it. Minsan nasa Lapland pa nga po eh. Yan. And yung iba naman po, kung hindi kayo makwalify sa summer, meron pong winter season. So, isa po yun na kailangan nyo ring abangan kasi marami naman pong kailangan sa mga resorts sa north. Ayan. Sa Kakslautanen, sa Ivalo, at yun po sa Rovaniemi. Ayan po yung mga hinahire nila para po patakbuhin naman ang winter season, and they need a lot of workers over there sa north po in winter. Yan. Then continue po tayo. Yan. So bago po ang mag-check sa mga links sa mga agencies, sinabi ko po sa inyo from Philippines and here in Finland. Isa po sa website na I recommend na i-check nyo po is Work in Finland na website. Yan po, makikita nyo po doon about sa recruitment, about sa way of living, about sa living in Finland or migrating in Finland. Nandun po yun. Again, Work in Finland po na website, yan, para po makita nyo at ma-check nyo how they help people and how we build our community here in Finland.
So marami pong makikita kayo doon na sublinks na makakatulong po sa inyo para po kayo ay mabigyan ng informations para makapunta dito sa Finland. Yan. Work in Finland naman po is like pupunta pa lang po kayo or kung nandito na po kayo, yan, tulad sa mga pabahay, sa mga system ng transportation, sa mga changes ng mga area. Ayan po, mga benefits tulad ng Kela. Kela po is like social welfare po ng Finland. Yan. So, once na dumating na po kayo dito sa Finland, unang-una is like sa DBB para ma-register po kayo. Sumunod naman po is police. Magkaroon kayo ng police ID. Then magkaroon po kayo ng how do you call it? DBB ID. Yan. Yan. Visa ID. Yan. So, sumunod pa rin, of course, yung sa bank nyo, kailangan nyo puntahan. Yan po yung mga steps pagdating dito, DBB, sa police station nearest to you, kung nasaan pa po kayo madedeploy. And then, of course, yung Kela, kailangan nyo po yan para sa welfare nyo. And sa family or magkasakit kayo, sa mga discounts, nandyan yan. And then, sa bank nyo. And after that, ready to go na kayo. Work na. Ayan. So, that's work in Finland po. Ayan. So, next is punta tayo po doon sa mga nag-message sa akin about sa cleaning jobs. Ayan. Marami po kasi talaga sa cleaning jobs nagtatanong, which is ang dami po ngayon talaga. You name it, yung isa ko pong kaibigan o kumare yan, meron silang cleaning company. So mga Filipino couple po sila, so nagtayo sila ng business nila as a cleaning company. So aside from work nila, so meron silang mga sideline na gano'n. So pwede po yun. So isa po or one of the biggest cleaning agency here in Finland na tumutulong to work from or to hire or to recruit in abroad is Sol. S-O-L, Sol Palvelut. So sila naman po ay isang company, biggest company po yan dito sa Finland na for cleaning. Cleaning means hotel, restaurants, ships, pati po mga barko, pinasok na rin nila. And then, mga hospitals, yan po. And marami pa po, like kunyari sa train stations, mga train, yan, like I said, sa barko, sa train, sa mga buses, sila na po ang mga cleaners. So marami po mga Pilipino nagpupunta po doon or nag-work and natulungan nila. And then isa po sa mga kinaganda is like pagka nag-work ka po sa kanila, 100% na yung family mo is tutulungan nilang makapunta dito sa Finland. Yan, ang galing. Aside sa normal na, for example, more than 6 months, nag-work ka, makukuha mo na yung family mo, yun naman po, for example, aside kasi ang makukuha nyo po talaga after, for example, may minimum 6 months, pwede nyo na i-apply ang direct family nyo, which is your wife. Then, kapag okay na yung salary requirement nyo, is pwede nyo yung dalhin yung mga bata. But, for example, gusto nyo dalhin yung kapatid nyo, kamag-anak nyo, or kapitbahay nyo, kabarangay nyo, ayan, tumutulong po sila. Fair treatment, of course, yung personality mo, talagang titingnan nila yan, kahit saan naman po, but pagka nagustuhan kanila, and then, basically po, lipat sila ng work. So, they will call you, for example, manager mo, head chef mo, or something like that, lumipas sa ibang company. Kung normal lang po sa kanila yon, no hates, no negative reaction po sila. It's a normal thing dito po sa Finland yun, lumipat ng work, kung saan ka kasi happy, kaya nga the happiest country in the world. So, they respect you and then they of course accept you back. Ganun lang po dito sa Finland kung gusto mong bumalik sa company na yon. So paglipat doon, tatawagan ka, hey, do you wanna join me here, like this, like that, kasi they remember you that you are a good worker and they can trust you and so on. So referral po, ganyan dito sa Finland. Yan.
Then continue po tayo. So next po for cleaning company is Fresca. Yan, isa po yan sa napagtrabahuhan ko noong pandemic. Kasi po talagang hirap ng work noon dito sa Finland yung pandemic. So Fresca, they hire chefs po. Yan. They send it to, for example, chefs sa isang gym, chefs sa isang how do you call it? Para sa mga bata, I forget the name. So marami po kasi. So yun po yung pandemic, nakapag-work po ako sa company na ito. Fresca Cleaning Company and or agency, dito po ito sa Finland. Yan. And next po is Koti Putaksi. Yan. Isa po yan sa agency ng tumira po sa apartment namin doon sa Helsinki area. So meron po kasi akong isang apartment doon, I rent it out. So sila po yung nag-rent doon, kasama niya po yung husband niya. Ayan, and then nadala rin po nila yung mga ka-best friend nila sa Pilipinas. Ayan, nadala nila, kaya nakakatuwa po. So nagsama-sama sila doon sa bahay hanggang sa they move on kasi po nadala na nila yung family nila and nakapag asawa naman po yung mga kaibigan nila dito sa Finland. Ayan. Again, the company is Koti Putaksi. So iaano ko po yan sa description box. So i-check nyo po yun. And next naman po, yung po ito is isang cleaning company. Doon po ito sa work area ko. Marami po silang restaurants na linilinis. The name is Washing Man. Yan. Washing Man po. So maraming mga African ang workers doon. So ka-vibes ko po kasi yung manager, area manager ng sa restaurant area ko. So yun po, sinabi niya sa akin, Herbert, if you have some friends na gustong mag-extra job, just give her number para po siya na kumausap and then matulungan niya, or pag talaga minsan kasi po pag may sick leave or may nag-vacation, so yun po tinutulungan nila. So mga African po is very hardworking rin po yan, ka-vibes na natin yan, parang kakultura natin yan sa pag-work yan. And meron naman po, next is Wash Up Finland. Yan. Isa po ito sa mga cleaning company na kailangan yung i-check. Basta mag-send lang po kayo ng resume doon, and then huwag po kayo mawawala ng pag-asa kung hindi sila mag-reply agad, but hopefully they just confirm your information or your application, and then i-wait nyo na lang po yun. Then next is RTK. Yan po, isa po sa kaibigan ko pong Filipino. Nandito na rin po yung family niya. So RTK po siya nag-work, so sila po yung nag-clean sa mga train stations. Ayan, sila rin po yung mga vending machines sa train stations. Ka-company rin po nila yan. So yan po. So madami po dito kasi, tulad ko, I live near to the train station, kaya po like 3 minutes walk nandun na ako, kasi po very accessible going to airport and going to city center. Yan, again, RTK, ilalagay ko po sa description box again. Yung name po niya is Tatsukun. Ayan. Ngayon po, for chef's job, karamihan po ng dumarating is mga bata pa. So meaning, they are hiring like even 2 years experience pa lang. For example, graduate ka ng culinary or hotel and restaurant management na may background sa cooking, sa culinary. So, pwede po yan sa Finland. Wala po kasi ditong sinasabi na or karamihan na wala ka pa kasing experience, kaya hindi ka namin ma-hire. Dito po sa Finland, ang pathway po tulad ng mga estudyante is to let them train sa mga company or kung anong job na gusto nila. And then kapag nagustuhan sila ng employer, o tulad ko as head chef, may mga trainees po akong mga batang mga Fin or mga estudyante ng culinary, tulad po ng galing sa Perho, isa sa sikat na culinary school yan dito.
So if I like, so I ask the management na can we hire this person? Yan. Can we hire this trainee kasi okay magtrabaho, okay makisama, okay of course ang number one sa akin is yung working attitude. Yan ang tinitingnan ko po pag meron po mga trainees or applicants. Kasi ang skill naman po in cooking is matututunan as time goes by, pero ang work attitude, ang personality is really important to me. Okay. So hopefully nasagot ko yung question mo. Yes. Meron naman po dito. Hi Chef Herbie, meron ba mga agency dyan sa Finland ng caregiver na mapag-a-applyan dyan? I am here in Canada. So thank you sa comment mo. Marami, as I said earlier, so check my description box para ma-check mo yon at makapag-apply ka, lalong-lalo na yung mga galing sa Israel. Ang dami nila, 75 yata silang dumating dito, and they're still hiring more. Yan, so kung nasa Canada ka or kung ano man kung kunya, for example, may passport, citizen ka na ng Canada, Canadian citizen ka na, so pwede ka na pumunta dito, diretso, kasi easy na open naman ng, I think, ang passport mo is ready to work here in Finland. So pwede. Ayan, i-check mo yung mga sinabi kong mga links or website and companies for caregivers. Ayan. So, eto pa. Meron po bang mga agency for cleaners? Ayan, sinabi ko na po kanina, i-check nyo po, paki-check po yung description box ko para po mapag-applyan nyo. And then actually po marami pa po akong ibang information na nag-gather but hindi po kasya sa isang vlog na ito. Kaya subaybayan nyo po itong Work in Finland. And if you are happy for these informations, meron po kayong mga comments. And of course, paki-like and subscribe po para po makontinue ko po itong pag-vlog at pag-work in Finland informations at makatulong po sa inyong lahat. And then, again po, ito na lang po, last question. For IT po, meron din po, sabi niya. So, meron naman. So, yan po yung isa sa ginagather ko na information for IT jobs. Kasi po, to be honest, yun po sa restaurant where I work, it's Doner Haryu. Malapit po kami sa isang malaking bangko. Ang dami pong mga workers galing pong India. So, kinask ko po sila kasi mga regular customers na dun sa kumakain sa restaurant where I work. So, sabi nila, yun nga po, IT sila. So, isa po sa hindrance kasi yung language Pero pag sabi nila, pag sa IT po, hindi na po kailangan masyado ang Finnish language. So, kaya po ang dami na nila ngayon dito. But I wanna confirm muna po para pagka-blinag ko, sigurado po yung mga sasabihin kong information sa inyo, kung ano man po ang mga benefits nila, kung ano man po paano ang process ng applications nila from India to here, and anong mga requirements. Kaya po, subaybayan nyo po itong mga work in Finland ko. Hindi po ako gaano nakakapag-vlog at the moment kasi po it's summer now here officially, and ang dami pong ganap, kaya, and of course pag summer ang daming mga tourists, busy po ang restaurant, so bakbakan po yan. Bakbakan yung summer, and then from Christmas and to Christmas, and then winter time pahinga naman po kami. Ayan. So, again, hopefully nakatulong itong second vlog ko in work in Finland process or informations. So, meron pa po ako, marami pa po akong informations na sasabihin sa inyo, but in another vlogs na po, kasi aside from work in Finland, pinasok ko po itong tawag dito, content na ito, kasi po gusto ko pong dumami ang mga Filipino dito sa Finland at magsama-sama tayo community na ito, of course, para makatulong sa inyo na mga gustong mag-abroad in Europe. I-consider nyo po itong Finland kasi po napakaganda para sa mga bata, napakaganda sa buong family, at I wanted to say na talaga pong may work-life balance. Tulad yan,
Tingnan nyo po yung surrounded ko. Surrounded po ako ng, ngayon, ang ganda ng area. Yan, nasa gitna po ako ng park. May mga nagigrill po doon. Mga Africans po. And then, sa gitna, mga nagsasunbathing. Ayan. Sa normal po dito sa Finland pagka ganitong weather. Nag-enjoy po ang lahat. Ayan. And then, isa po sa gusto ko pong i-vlog about work in Finland is the new amendments. Yan. In 2025 po, marami pong amendments ang ganap na nangyayari. Mga, let's say, pagbabago. Ayan. Pagbabago po ng mga rules, ng law ng government for workers, foreign workers, and sa visas, sa mga resident visas. Ayan. I'm gonna clear it out kasi po pabago-bago at the moment at medyo nagiging tight or strict po, especially nag-start na po itong June 11, then in 2026 malaking pagbabago po ang pwedeng mangyari, but next year pa naman yon, kaya subaybayan nyo po yon. So again, mga kusina, mga ka-OFW, mga gustong mag-work abroad. Ayan, sana nagustuhan nyo itong vlog ko na ito. At if you like this, please like, share, comment. Mag-comment po kayo kung ano man po. Kunyari po, papunta na kayo dito sa Finland. Ano kailangan mga documents sa mga bata. Magkano ang mga rent. Mga bills, ayan. So, pwede ko rin po kayo matulungan or para ma-vlog ko rin po yun at malaman nyo finances, daily or cost of living dito sa Finland. Again po, thank you for watching and mag-comment po kayo and see you in my next vlog. I'm Chef Herbie. Thanks for watching.